Universal healthcare nga po na batas kung saan din po Opo. naman doon po klarong-klaro kung Mm. magkano po ang dapat tanggapin ng PhilHealth, ano po, opo, na Correct. na na, na Mm. nakakarampatang share sa sin tax po. So, Yes. ngayon pa Opo. ngayon ho ba ma'am na kayo po may budget hearing na meron na ba kayong Mm. kwentada kung based on the sin tax law at UHC Mm. kung magkano ba dapat ang tanggapin for this year and even Naku. next year po ng PhilHealth na subsidiya? Ayun, nabanggit niyo na po, kayo nga po ngayon ang chair nitong Senate Committee on Health, kapalit po ni Senator Bongo. Oo, congratulations muna, Senator Risa. Pero ano po bang Salamat. main agenda ninyo? Ngayon po kayo'y nagbabalik Mm. dyan. Tama po ba after 8 years? Yes, after Mhm. 8 years, kaya masaya po ako. Ay, excited po talaga ako at marami-rami yung main agenda. In fact, may hinanda akong agenda para sa first 100 days. Mhm. DJ Chacha Molina bilang chair na yung layon niyan ay bigyan pa rin ng healthy buhay ang ating mga kababayan. Top of the list, marami kasi akong natanggap na reklamo, no, yung opisina ko, tungkol sa kalidad ng serbisyo na natatanggap sa ilang public hospitals at aaksyonan ko po yan kaagad. Halimbawa, bahala ko pong magsagawa ng random visit sa ilang public hospitals para tingnan ang kalagayan nila at malaman mula sa pasyente mismo ang daing nila. No? Nakarating halimbawa sa akin yung nag-viral dyan sa Facebook post na nirereklamo yung East Avenue Medical Center. No? Di umano, kahit simpleng pagkuha ng dugo, di daw magawa ng maayos ng ilang healthcare professionals doon. Sinabihan daw yung itong tao na overcapacity ang ospital. Kaya napilitan pa siyang maghahanap ng wheelchair para lang ma-accommodate yung tatay niya. Sa kasamaang pala, DJ Chacha, pumanaw ang tatay niya na kanya namang sinisisi sa di umano'y kapabayaan ng East Ave Med Center. Speaking of hospitals, marami ring sumbong sa aking opisina ukol sa paglabag ng anti-hospital deposit law na sa batas na natin at yung anti-hospital detention bill na sinusulong namin ngayon. Hanggang ngayon, meron pa rin nagrereklamo na hindi pinapalabas ng mga ospital ang pasyente, ang kanilang bantay, o hindi nire-release ang labi ng pasyente kapag di makabayad. Tututukan ko po yan. Moving forward, bahala ko rin simulan ang pagdinig ko sa mga barangay health center para masigurado tunay na abot kamay ng lahat ang pagpapagamot. Isa naman sa happy bills na inihain ko at ng mga maraming kasama sa Senado, yung pagtatayo ng Philippine Geriatric Center na isang specialty hospital para sa mga senior citizens. Sisiguraduhin ko rin na protektado ang mga karapatan ng mga healthcare workers natin sa lahat ng public at lahat ng private hospitals. Patuloy ang pag-aaral ng aking opisina kung paano mas mapapabuti ang kanilang kalagayan. At tututukan din natin ang iba pang panukala patungkol sa pagtatayo ng ospital para sa mga OFWs, para sa tuberculosis, para sa autism, at para sa mental health. At lahat ng ito, DJ Chacha, ay tungo sa pagtupad ng pangarap natin na magkaroon talaga ng universal healthcare. Nakaugnay niyan, iko-convene ko na rin ang Congressional Oversight Committee on Universal Healthcare. So yan lahat ang main agenda simula ngayong first 100 days. Universal healthcare nga po na batas kung saan din po naman doon po klarong-klaro kung magkano po ang dapat tanggapin ng PhilHealth, ano po, Correct. opo, na nakakarampatang share sa sin tax po. Yes. So ngayon ho ba ma'am na kayo po may budget hearing na meron na ba kayong kwentada kung based on the sin tax law at UHC kung magkano ba dapat ang tanggapin for this year and even next year po ng PhilHealth na subsidiya? I'll get back to you on the exact figures, Sir Ted, pero ang sigurado ay dapat yung earmarked para sa kalusugan ng ating bayan sa pamamagitan ng UHC system. Whether mula sa PhilHealth yan, mula sa General Appropriations Act na dapat gawing mas transparent and accountable, or mula sa ano pang ibang sources ng gobyerno at ng mga miyembro ng PhilHealth, dapat sa PhilHealth at sa PhilHealth lamang pumunta. Kaya pati yung kaso sa Korte Suprema, inaabangan na lang natin ang ruling yan. Pero inaantabay talaga namin na harinawa pabalikin talaga sa PhilHealth yung kinuhang pera sa kanya last year. Opo, sige ma'am. So sabi ho ninyo, tatawag kayo ng oversight hearing dito po sa UHC implementation. Ma'am, I think you were there last time na naghumarap si Ginoong Erbosa ng DOH.
Yun doon po sa, alam niyo na ho, yung hindi pa kakasundo sa zero balance billing, di ba? Alam niyo na ho ba ma'am na yung ipinapangako na zero balance billing ay parang nga lang doon sa basic na serbisyo. Ibig sabihin, dapat doon ka sa ward, doon po sa charity ward ng mga ospital, ano po, para ka makakuha ng ganitong benepisyo. Pero kung ikay pasyente na dahil po sa iyong maselang kondisyon, doon ka sa semi-private o obligado kang mag-privado kahit na hindi marangya, as in para lang ma-isolate ka, o kaya walang bakante sa ward, maoobliga kang mag-semi-private o mag-private room na hindi naman marangya, automatic yun, hindi ka nakasakop ng zero balance billing. Can you check on that, please? Definitely, Sir Ted. Check po namin kasi ang ganda sana ng pangako ng no balance billing na yan. Nagsimula yan para sa mga indigent na nasa public hospitals natin. Pero alam naman po natin, kahit po hindi indigent, at lalo na kung itatakbo siyempre sa emergency room para masagip yung buhay, talagang umaasa pa rin sana sa ganyang klaseng subsidiya o ganyang klaseng libreng serbisyo. So yes, promise, titignan po namin paano pa dapat at maaaring mapalawak coverage ng no balance billing na yan. Na isa rin sa pangako sa ilalim ng PhilHealth sa kabuuang Universal Healthcare System. And sa ating pong 82 provinces ngayon, Madam Senator, 40 sa mga lalawigan na ito ang walang DOH hospital na kung saan nga po doon merong zero balance billing na sinasabi ng Presidente. Tama. So yun, yung numbers din ng bilang, hindi lang yung kalidad, pero bilang sa mga hospital natin, napaka-importante itaas yun. Kung less than half lamang sa ating mga probinsya ay mayroong ospital kung saan pwedeng i-avail of yung no balance billing. So, ibig sabihin dapat sabay na sinusulong yung dalawang pillars na yan ng Universal Healthcare System. Yung isa, yung health facilities na yung mga ospital yan, at yung pangalawa, yung health financing o insurance na yun ang PhilHealth na ma-extend ang no balance billing benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth kahit saang mang probinsya sila. Opo, yung nga po, sana nga dito po sa inyong gagawin pong mga pagpupulong para po sa karagdagang benepisyo at doon nga po sa sinasabi nga ng iba na hindi mo naman gustong kumuha ng private room kasi nga di ba dahil lang sa sakit mo o kaya sa kawalan ng available kaya ka napupunta sa semi-private hindi nasakop ng zero balance billing. Kailan po ma'am ang inyong target date po ng inyo pong oversight hearing, ma'am? Sisimulan na po namin yan, Sir Ted, within these first 100 days ng pagbalik ko sa pag-chair ng komite. So, between now and December 24, dapat underway na po yung paghanap ng findings at pagbuo ng rekomendasyon niyang Congressional Oversight Committee on the UHC law. At yung individual din na isinusulong pang mga panukalang batas na referred sa aming Committee on Health. Opo. Paano po ma'am yung pong pondo na inilalaan sa mga DOH hospitals na hindi na ako pupunta sa kung sinong politiko na pag doon sa ospital na yon, doon na mismo manggagaling yung pondo na kailangan para doon sa pasyente. Hindi na ako hihingi ng MAIF pa tawag niyo doon, Senator? MAIF, opo. Tama. Meron ba kayong ganung pong reforma sa budget ngayon, ma'am? Yun ang isang nasa top of mind din namin na dapat mas ma-institutionalize ang mga pondo dun sa mga regular programs ng ating mga departamento. I even remember a previous conversation, si Senator Pia yata ang nagbanggit. Bakit parang every year tumataas yung halaga ng MAIF, bumababa naman comparatively yung pondo para sa ilang line items sa mismong regular DOH budget. So yes, Sir Ted, gusto naming i-reverse yan na dahil ang miyembro ng PhilHealth ay nagko-contribute sa PhilHealth, ang mamamayan nagbabayad ng buwis ng gobyerno at dapat bumalik din sa health services. So, dapat hindi na kailangan dumaan sa kahit sinong politiko o otoridad. Pero yun na nga po, kung pumunta sa isang health facility, kahit hospital man pa yan, one-stop shop na siya para ma-access yung serbisyo at benepisyo dyan. Okay, sige po. Ma'am, meron lang pong mensahe dito, kasi sabi nga ho ninyo, mag-inspeksyon kayo sa mga government hospitals at random at inyo pong sisiguraduhin na functioning po itong mga hospital na ito. Doon po sa Benguet, meron pong Benguet General Hospital. No? I'm sure if you go to Baguio, pagpasok mo on the right side yan bago ka mag-flyover papunta po ng city, di ba? Yes, okay. Yung Baguio Gen na yan, meron niyang construction ng bagong building, di matapos-tapos daw. Okay. Sige po. Thank you for bringing that to my attention, Sir Ted. Titignan
titignan ko rin po yun. Alam mo, just to share with you, personally, napaka special sa akin yung Baguio Jen. Kasi a long time ago, dyan po tinakbo yung late husband ko nung nag-asthma attack siya, pero nagka-heart attack. And nung dumating siya doon, sinubukan nila siyang i-revive sa ER, hindi na nakayanan eh. So, thank you so much for bringing Baguio Jen to my attention. At titignan ko po yun yung building nila. Opo, na hindi humatapos-tapos. And then you can check siguro, baka humantong kayo sa pag-aalam kung sino kontraktor niyan. Alam niyo na ho yun? Of course. Opo. Hindi pa po, pero definitely, lalo na sa panahon ngayon, contractor, DPWH, legislator, diba? Lahat dapat malaman at dapat kwentas klaras. Opo. Yes, opo. Baka malaman nyo kung may koneksyon ba yan sa isa pang mambabatas, yung kontraktor po ng naturang proyekto. O sige, so ma'am, ito po, ma'am, marami kaming umaasa sa inyo, ma'am, ha? Dito po sa inyong mga ipinapangako kasi ang pinag-uusapan natin kalusugan. Ano po ang inyong mensahe, ma'am? Yes, buhay. Well, maraming salamat Sir Ted at DJ Chacha. Maraming salamat sa lahat ng tagapakinig natin ngayong umaga. Lalo na po tayong lahat na talagang concerned dito sa kalusugan. Asahan niyo po na ako po, yung opisina ko at ang Senate Committee on Health ay patuloy at mas maigi pang tututukan itong mga common concerns natin. Para nga yung pangarap ng universal healthcare, yung pangarap ng healthy buhay, makamit naman natin in our lifetime at maipamana din sa ating mga anak. Mabuhay po kayo, Sir Ted, DJ Chacha. Salamat, ma'am, and Godspeed po and good luck. Salamat. Thank you.